At nandyan sa linya ng ating telepono ngayon, si Undersecretary Romeo Momo ng DPWH. Magandang hapon po, Yusek Momo. Good afternoon, magandang hapon din. Ano po yung update ngayon dito sa clearing operations na isinasagawa nyo dito sa Leyte at Samar? Yung ating national highways, lahat ng ating national highways na ay passable, As of November 12, passable na lahat yun. So, as of November 12, all our national highways, if you're coming from the north, south, and west, passable lahat going towards Tacloban. Although, 2 lanes na siya, although yung may mga debris pa, on some areas na naka-stockpile sa shoulders ng ating national highways. Ito ngayon ang ginagawa namin ay tapon ito. Pero lahat ng ating kalsada ay madaan na. Starting November 10, mayroon ng madaan na ito lahat. And then nalinis namin ng 2 lanes on November 12. Bakit po, di ba po pwedeng pabilisin palalo? Kasi sabi po ng MMDA, mga 30% pa lang itong naka-clear na mga kalsada. You are referring to Tacloban City roads. Ang ibig sabihin kasi ang sinabi ko, dahil you're referring to national highways, ang national highways natin walang problema, madaan na ito. Ang kalsada na sinasabi nilang hindi pa malinis ay ang city road, kagagaling ko lang ng Tacloban City ngayon, kararating ko lang sa ngayong araw na to, at nakita ko na halos lahat ng major road ng Tacloban City tapos na, ang hindi na lang natin or nalinis na at madaan na, hindi lang natin nalilinis pa yung mga inner streets ng Tacloban City. Ito ay mga city street, Ang ating national highway ay iba yon, lahat yon ay passable na. As of November 12, 2 lanes na siya. Yusek, Romy, yung pong ating mga tulay, particularly dahil yan po'y inanod ng baha yung ilan, at yung retrofitting po ba yan ay naapektuhan o patuloy pong matatatag ang ating mga tulay? Wala tayong tulay na nawas out, lahat ng ating national highway roads and bridges intact siya, passable. Di lang siya naging passable nung kasagsagan ng bagyo. Maraming kahoy at mga electric post na natumba at doon na punta sa national highways, So ang ating ang electric post every halos 20 meters na to mayroong nakahambalang electric post at halos lahat ng malalaking kahoy ay natumba sa national highways. Ayun. But we were able to clear it on November 10, passable na ang ating national highways lahat by 1 lane lang, On November 12, 2 lanes na ito lahat. And now we are now clearing the shoulder dahil yung mga stockpiles sa mga debris ay naka-stockpile lang, pinus lang namin, tinulak lang namin doon sa shoulder muna para magiging 2 lanes. Now, wala tayong tulay napiktado. Mayroon lang isang tulay na yung approaches lang ang medyo nag-settle down. But ngayon, naayos na rin ito at passable sa lahat ng passing traffico. Alright, thank you. Yusek, itong debris, sabi nyo, itinabi nyo lang muna sa side of the road, Kailan nyo po ba maka-clear ito lahat? O kasi baka pag umulan, bumalik na naman sa kalsada yan. Alam mo siyang problema kasi sa clearing namin ng debris, gabundok ito, gabundok na basura. Basta along na coastal road, yung mga bahay sa coast, tinambak sa Yung mga bahay-bahay sa tabi ng dagat, ay yun ang ginawang doon tinambak sa kalsada. At ito ngayon ang pinush natin doon sa tabi para lang malinis. Ang isang challenge sa amin, ang problema namin diyan, dahil mayroon pa rin mga doon, may mga suspect na may mga bodies pa doon. So medyo dahan-dahan yung tanggalan namin. But ngayon, nalinis na nila, nakuha na ng mga sniffing dogs at nakuha na ng mga na-retrieve na nila yon. Mapadali na yung aming paglilinis ng shoulder. The second problem is that yung aming yung dumping site na binigay ng mga local officials medyo malayo sa area ng na pinagkukunan namin ng mga debris. Ito pong debris na nakukuha nyo, saan po ba ito tinatambak? At saka may sistema na po ba ng yung garbage kung saan pwedeng ilagay lahat? Kaya nga kami ay hinintay namin yung mga areas kung saan dinesignate ng mga local officials
through their sa kanilang city engineering office kung saan ang appropriate na lugar na tambakan ng specific na mga basura. Sabi niyo po, no, dahan-dahan yung pagkuha niyo ng debris kasi baka may mga katawan pa. So, natatagalan. Kumbaga parang sinisift through nyo pa yung debris bago nyo talaga itambak. Ganun bang ginagawa nyo? Yes, before kasi medyo ganun nga dahil yung mga local officials din sila ang may reklamo na wag biglain. Pero ngayon, dahil yung Korean at yung US volunteers at Korean volunteers, may mga sleeping dogs sila, yung mga dogs na yan ay yun ang nagtuturo sa mga soko natin, BI, at iba pang mga volunteers kung saan kinukuha na nila yon. So ngayon nawala na, napabilis na yung aming ginagawa. So mga ilang araw pa ho sa inyong pagtaya na matatapos itong ating mga ginagawang clearing operation, sir? Well, tuloy-tuloy pa rin ang aming clearing operation na we are targeting about siguro by the end of the week sana, no? Yung Tacloban City proper, no? When I'm talking about city proper, yung mga city streets within Tacloban City. Pero mayroon pa rin tayo kasing pero hindi natin makaya yung buong Tacloban City. Ang problema ganito, yung nalinis na naming porsyon na kalsada, inatatambakan ulit dahil yung mga naglilinis sa loob na mga may-ari ng mga bahay-bahay doon sa loob, ay yung mga basura nila din, doon rin nila tinatambak sa kalsada. So balikan ulit na, linisin ulit, hanggang malinis na talaga. And then also, mayroon din kaming yung dumping site namin, puno na rin. So, binigyan kami ng dumping site na medyo malayo na rin sa area namin. Kaya yung turnaround ng aming mga equipments, medyo matagal, no? But again, we are targeting na siguro by next week, medyo ubos na ito at malinis na namin lahat ang buong Tacloban City and part of Palo and Tanawan. Dito po sa Giwan, kumusta na po yung clearing operations? Walang problema sa Giwan. Kararating ko lang ng Giwan kahapon na pinuntahan ko rin yung Giwan. Ang Giwan passable ang lahat ng kalsada, accessible ito. Walang akong nakitang problema doon sa Giwan. Yung inyo pong manpower, paano po kumikilos yan? Bang mga tauhan ninyo galing sa Maynila o meron kayong isinama dyan ng work for food dyan sa mga taga-Tacloban? Actually, marami kaming mga tauhan galing sa iba-ibang regions. Mayroong buong Mindanao, mayroong bawat regions, mayroon silang mga taong pinadala. Dito sa NCR, mayroon. Sa Region 5, mayroon. Region 7, mayroon. So halos lahat ng regions ay nagpapadala sila ng manpower, equipment, EB at saka dump truck. At mayroon din kaming mga food for work na nakuha in coordination with WDA in Tacloban City. Very good. Yung pong sa Ormoc City, kumusta naman? Ang Ormoc mas laling na-revealed. Ang Ormoc is now functioning well. Business is coming up. Mayroon ng mga open na mga hardwares, may mga open na rin yung kanilang mga gasoline stations. Mas madaling nakatindig ang Ormoc dahil siguro wala masyadong kasolti doon. So naka-rebuild ulit sila at nalinis ang mga daana. So more or less they're normalizing now. I'm going back to normal. What about po yung Aklan? Dito po sa Aklan, well, ang concern lang kasi namin national highways. Ang national highways ng Aklan na passable, lahat ito ay na-restored na. So na okay naman po lahat, no? Walang problema sa Aklan? Wala. Kung we're referring to national roads and bridges, wala tayong nakitang problema sa Aklan. Lahat ay passable na back to normal na ang operations namin sa Aklan. Okay, maraming salamat po, Yusek Romeo Momo ng DPWH. Magandang hapon po. Magandang hapon din.